Kalambuan, Dalatana, usa ka oras na programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kauban si Attorney Carlo Nograles. Kalambuan, Dalatana. Mayong adlaw sa atong tanang tigpaminaw, ani ana sa pita sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan, kininyong higala sa kahanginan. Rafi Bermejo, kauban gihapon si Saldi Chato. Mayong adlaw kanimo Saldi. May adlaw Raf sa atong mga sukitig paminaw sa atong tulumanon Kalambuan Dalatanan. O syempre inyong babati karon ang mga sigutanan o mga isyu kay ikaw kako kitang tanan may kalabutan ato kit pagiskutan. Raf? Siyempre, dili matibok ang atong programa Saldi, no? Kung wala, dili na to kauban ang atong pinanggang bisita sa kanunay. Walay lain kung dili ang congressman sa unang distrito sa Dakbayan sa Davao, walay lain kung dili si Congressman Carlo Nograles. Mayong adlaw kanimo. Mayong adlaw kanimo, Rafi, kanimo Saldi, ug sa tanan natong tigtanaw sa atong programang Kalambuan Dalatanan, mayong adlaw kanatong tanan. Saldi, ang mga hisgutanan sa atong programa. Okay, sa atong mga televiewers, ang atong pagisgutan nining atong episode karon sa Kalambuan Dalatanan. Una, pag-abli sa 15th Congress. Ikaduha, ang State of the Nation Address konsuna ni Presidente Noynoy Aquino. Ikatulo, ang nahimong opposition sa 15th Congress. Ikaapat, ang mga natudlong kabinete ni Presidente Noynoy Aquino. O siyempre, ang ikalima, mga pangutana sa barangay. Raf? Salamat, Saldi. Ug sa walay paglangan ato nang idiretso ang unang pangutana ngadto kang Congressman Carlo Saldi. Congressman Carlo, hisgutan nato ang formal nga pag-abli sa 15th Congress niadtong Lunes, no? July 26. Atul usab kini sa pagpili sa bagong Speaker of the House. Isip representante sa unang distrito sa Dakbayan sa Davao, Congressman Carlo. Gusto niyo masahid kung giunsa ni Congressman pagpili sa iyang Speaker of the House, Congressman? Well, una sa tanan, dugay naman mi nagstoryahan na ni Speaker Belmonte. Sugod pa atong paghuman sa canvassing of the President and Vice President. After sa canvassing, nagstorya ni Speaker Belmonte regarding sa iyang mga plano na mudagan siya pagka-speaker. And iya man pag-relay na kung unsa tong mga kaayuhan na mga reforma na gisugdan ni Speaker Nograles dito sa House of Representatives sa paglingkod niya as Speaker of the House. Ingon man ni Speaker Belmonte na iyang ipadayon kini. Ipadayon po niya ang pagserbisyo, pag-alaga niya sa mga congressmen, labi na sa mga constituents, and katong legislative agenda. And sa improvements of the House, no? Kaya sa unang panahon, atong wala pa maglingkod si Speaker Nograles as Speaker of the House, daghan kayong mga kakulangan dito sa House of Representatives na gihimo po ni Speaker Nograles na mahatag niya ang tanang gikinihanlan na kaayuhan para sa House o improvements para sa House o gihimo po si Speaker Belmonte na iyang ipadayon. So even during that time na nag-meeting namin si Speaker Belmonte, ako nang gihatag sa iya akong word of honor na ako siyang suportahan pagka-speaker pag daga niya as Speaker of the House, no? And mailang po na dito sa among partido sa Lakas Kampi, CMD, gitagaan man mi og kining freedom, no? Gitagaan mi og freedom sa among partido na pilion namo kung kinsay gusto namong ahimong murag personal na choice nato for candidate as Speaker of the House. So pag-abot to atong miaging Lunes sa pagpili sa speaker, ang boto nako akong gihatag kang Feliciano Belmonte, Sunny Belmonte. Okay. 15th Congress. Si Speaker Belmonte usa ka tanhing miyembro sa Lakas Kampi CMD, no? Nga miambak ngadto sa Partido Liberal ni Presidente Noynoy Aquino. Nagtuo ka ba, Congressman Carlo, nga si Congressman Belmonte mamahimong usa ka maayong Speaker of the House o dili nganuman? No, I think he will be a good Speaker of the House, no? Kay si Speaker Belmonte daan na siyang kongresista. He used to belong to the minority bloc sa Congress, and then nahimo po siyang speaker for a short time, no? Before natapos ang termino pagka-congressman. Then after that, he ran for mayor, then became mayor of Quezon City for 3 consecutive terms. Sa pagiging congressman niya,
minority leader and also Speaker of the House, and pagiging mayor niya ng Quezon City, maganda man yung mga performance niya, ang mga accomplishments and achievements niya. Labi na dito sa Quezon City, no? Na-turn around niya ang Quezon City sa paglingkod niya as mayor of Quezon City. Quezon City was in debt, and dako kayong utang in Quezon City, and then daghan kayong kinihanlan ayuhon sa pagserbisyo, sa government services, basic services, and kini mga tanan na kinihanlan nilang buhaton as a local government unit to its constituents, no? Pero pag lingkod ni Belmonte as mayor of Quezon City, he really turned Quezon City around, no? Karon, I think Quezon City is one of the biggest earning cities diri sa atong nasod. So dako kayong turn around ka na, and if you look at Quezon City, ang tanan na dito ang ospital, eskwelahan, infrastructure, business, BPO, outsourcing, tanang industriya, commercial, to dito na ay semi-industrial, na ay residential of course, and it remains a very productive and progressive city. Now, ngayon, nandiyan na siya sa House of Representatives as Speaker. I'm sure he will take care of the House just as he did when he took care of Quezon City. So we look forward to a good leadership that is quality leadership that will be carried on by Speaker Belmonte. There is a 15th Congress. Labi na karon na daghan may mga baguhan na mga representante dira sa lower house. So we will need a leader who will guide us, and I hope that Speaker Belmonte will not disappoint. Isip usa ka representante, unsa sa imong tan-aw nga angay buhaton gani ni Speaker Belmonte aron nga ang Kongreso mamahimong usa ka maayong balay-balaod nun, Congressman Carlo? Alagaan niya kailangan una siyempre ang mga kongresista. First and foremost, yan ang kanyang constituent dyan sa House of Representatives. Part of his constituency also kanang mga staff and employees of the House of Representatives. Kay mo makini ang gibuhat ni Speaker Nograles sa paglingkod niya. Una sa tanan, inalagaan niya talaga ang mga House employees, House staff, House security. Kay as Speaker of the House, na kay administrative work Murag ikaw ang pinaka-head administrator and manager of the House of Representatives. So you have 4,000 employees under you. So, yes, like murag sa syudad, diri sa Davao City, pila may empleyado diri, mga 3,000 tingali. Dito sa House of Representatives, 4,000 and more. Not including pagkatong mga staff pa sa mga kongresista. So it's like running your own city, no? So kana ang mga staff and employees, ang mga congressmen, and ang tanang kongresista na siya ginadala ng mga concerns niya sa iyang distrito. So you have to ensure na ang mga kongresista na sakop nimo madala pud niya or matubag pud niya ang tanang mga problema niya dito sa kada distrito niya. So murag ang constituent base pud sa usa ka speaker nationwide, no? Through the congressman, imo apod constituent ang constituent sa congressman. Kay kung dili makauli ang congressman og mga proyekto, mga kaayuhan dito sa iyang distrito, di murag failure on your part, diba? Unya dili na malipayon ang congressman, dili na siya nalipay sa administrasyon nimo, murag magkaroon ng question mark ang pag-administer mo sa House. So you have to ensure na satisfied po ng mga congressmen ug madala po nila ang ilang mga kikinihanlan dito sa mga distrito. And of course, the Congress is a legislative meal. Kinihanlan makapasar mo mga balaod. First and foremost, ang budget. Dako kayong insulto ka na kung kamo sa House of Representatives, kung kami sa House of Representatives, nga dira manggikan ang power of the purse or kanang dira magsugod ang pag-enact og budget, national budget sa atong nasod, kung dili mi makapasar og maayong budget or dili sakto sa gikinihanlan sa atong nasyonal na gobyerno, or magkaaway-away mi dito sa budget hearing, or di mi magkaintindihan sa mga department secretaries. Then, aside from the budget, syempre, katong mga legislative agenda sa atong presidente, the legislative agenda of each and every congressman. So, very dako kayong responsibilidad ang Speaker of the House. And he must balance all of these interests and make sure na
kining tanan ma-address majority of the concerns ma-address niya, no? And the third biggest challenge is also unsaon niya na pag-improve sa image pud sa House. Ang malaking advantage ni Sonny Belmonte, Speaker Belmonte, is gikan siya sa media. So hopefully doon na siya kay balo kung unsaon niya ang pag-improve po sa image ng House of Representatives and even Congress as a whole. Si Belmonte matod sa pagkasayod sa katawhan, maoy personal nga nipili ni Presidente Noynoy Aquino nga mamahimong speaker unsa di ay ka special sa linya taliwa sa Malacañang gani nga o sa Kongreso nganong halos tanan gani nga napiling speaker nga mga kalyado man gyud sa Presidente Congressman Carlo Nograles. Well, di man pud malikayan na kung ikaw presidente ka sa atong republika, kinihadlan nimo mga kaalyado sa Kongreso. House of Representatives, sama sa ako giingon, ang dakong importansya sa House is diha manggikan ang budget ng national budget nimo. Karon ang problema sa presidente manggani, pinaagi sa iyang SONA ang iyang gisulti dito na gamay na lang daw ang budget na nabilin para sa iyang discretion, sa iyang paggamit, sama sa iyang gustong maitabo para sa iyang pag-administer sa atong nasod for the remaining months of Congress. Now, imagine kung dili nimo kaalyado ang House of Representatives, unsaan nimo pagpapasar sa budget na gusto nimo para sa mga departamento o mga ahensya. So, kinihanglan kaalyado nimo ang House of Representatives kay dira magikan ang pag-approve sa imong budget. Ikaduha na kay mga legislative agenda. Unsaan nimo pag-approve sa imong legislative agenda kung kalaban nimo ang mga naa dito sa House of Representatives. Ikatulo, naapoy political situation na basin kung kalaban nimo ang nasa House of Representatives, pwede kapasakaan og impeachment complaint dito. So, dako kayong advantage para sa presidente na makaalyado niya ang House of Representatives. At syempre, kay ikaw presidente, daghan ka kayong mga ginabuhat ug busy ka kaayo. Syempre, gusto nimo, when it comes to the House of Representatives, usa lamang ang kastorya nimo, and that will be the Speaker of the House. Kung kalaban nimo ang Speaker of the House, kinsa pa ilaing istoryahon nimo dito ang minority leader. Kung minority leader ka na, dili niya gunit ang kadaghanan sa mga membro sa House of Representatives. Now, for members of the House of Representatives, it will also be important para kanamo na kaalyado namo ang presidente. Tungod kay bisan gustuhon man namo ang kini mga proyekto, mga programa na gusto namo mahatag para sa among distrito, kung kalaban namo ang presidente ug ang iyang mga secretaries, ang mga department heads ug mga agencies of government, lisod pod ipagawas kini mga programa, lisod pod magpagawas og mga pondo. So, but that does not mean to say na nawala ang separation of the executive and the legislative branch. Of course, this is an ideal situation na medyo ang lahat nagkakaintindihan. Pero kung moabot ang panahon na nakita na sa mga membro sa Kamara na dili na maayo ang ginabuhat sa atong executive, then there are ways of checks and balance. Ang importante din kaalyado man tatanan, pero kung kinahanglan gamito nato ang checks and balance, ang powers of checks and balance, dapat dili mahadlok ang kongresista, ang Kongreso na mogamit niya ng gahom. Okay, medyo ubay-ubay sa dang gibuhaton sa Speaker of the House, Aldi, no? Unta, dili ta mahimong Speaker of the House. Anyway, Congressman Carlo, sa pag-abli sa 15th Congress niadtong Lunes, doon na pud ba yung mga komitiba nga naplastar na ngadto sa Kongreso, Congressman Carlo? Sa pagkakaroon, wala pa. Ang proseso kaniadto or ang nahimo ng tradisyon kaniadto is before i-elect ang Speaker of the House, naanay medyo planchado na ang mga committee assignments. And so, ang tradisyon human sa pag-elect nato sa Speaker, nagkakaroon og murag dito na ihatag ang committee assignments sa lain-lain mga kongresista and even in the Senate, no? Pero murag sa pagkakaroon kini nga Kongreso, I think they're playing it being very extra safe and cautious. So kining first week of Congress, imbes na after the SONA on Monday, State of the Nation man Monday, dapat atong Tuesday and Wednesday dito na ang committee assignments.